I think hindi 11:30. I think 20 lang. 11:20 lang. Wait lang ah. Nahanap ko yung oil ko. Oh, there you go. Hindi pwede. Hindi pwede kasi sobrang pagod ko. Sobrang pagod ko talaga. Nag-live lang ako ngayon kasi namimiss ko na talaga kayo. Tsaka, na-realize ko malapit na palang matapos yung buwan. Tapos, di pa ako kumukota. Ang layo ko pa sa kota ko. Pero promise, gustong-gusto ko talagang mag-live dun. Di ko lang talaga kaya. Kasi mahal, imaginein mo, magla-live ako dun. Sobrang pagod nga. Sobrang pagod kami dun. Kasi, kahit hindi kami masyadong naglalabas, yung init, pagka lumabas ka tas sobrang init, wala, hinihigop yung energy mo. Ganun. Ganun siya, mahal. Oh, sorry. Kaya hindi ako makapag-live kasi nga, hindi talaga kaya. Gigising ako. Ang gising ko ay 8 a.m. Magbe-breakfast kami. Tapos, pagkatapos mag-breakfast, mag-aayos ako ng contents ko, magpo-post ako, or mag-e-edit ako pag kailangan siyang pagka-raw videos, e-edit ko, ganyan. Tapos, maliligo or mag-aayos, aalis, or magla-lunch, aalis, ganyan. Kaya, mag-aayos after breakfast, tapos aalis after lunch, and then, uuwi hapon na, pagod na, ganyan. May na-message. Nag-ano? Sige, wait lang. Paano niyo nasabing nagme-message sa akin? Galing niyo naman. So, it's a tie, mahal. It's a tie. Pero ang masasabi ko, hindi ko sila gagayahin. Kasi, lang, bihira nga din ako gumaya ng trends eh. Inspo. With, char. Payag ka ligawan ni Trini Sinano. Oo naman. Charis, hindi. Sa'yo na lang. Tapos, ang sabi, mahal, saglit lang ako magla-live. Kasi nakikita niya yung mata ko. Ganun na siya. In general naman pala. Akala ko for the hate. Okay lang yun, mahal, kasi marami talaga yung mga pumapasok dyan na hindi talaga kilala yung mga previous na nanggaling. Yung mga previous na content creators. Normal naman kasi talaga yun. Siyempre, kung ano yung
feeling nilang okay or trend or patok or ganyan. 'Pag naririnig, ganito, ganyan, ganyan. Yun yung ani nila. Pero like yung mga specific na tao, siyempre hindi naman lahat kilala. Same na same ginagaya kayo ni Cleo. Sino ba yun? Sprok mo na. Words na pagod ako maligaw. 2 years, babae talaga. Gusto niya. Ganun talaga. Kung hindi ikaw ang gusto, trainee, wala tayong magagawa. Humanap ka na lang ng iba na magugustuhan ka. Kasi may mga bagay na hindi natin pwedeng ipilit. May mga bagay na hindi talaga sa atin sumasang-ayon. So, hindi naman ibig sabihin na hindi ka na gusto nung taong gusto mo, wala nang magkakagusto sa'yo. Baka ganun talaga, mahal, baka hindi niya talaga kami kilala. So, okay lang yun. Ako, if ever na mga ganyan, kahit nauna kaming mga batch and stuff, pag sinabing hindi kami, wala, no hard feelings sa akin. Kasi in the first place, di ko rin naman sila kilala eh. Tsaka, kung nagsasabi naman sila ng totoo, di ba? Kung hindi talaga nila kilala, so wala namang problema yun. Kasi hindi naman kami big names eh. Kumbaga, content creators kami pero not everyone knows us. So, okay lang yun. Sa akin wala naman yun eh. Unless, dati kong kakilala or dati kong friend, sasabihin na hindi kakilala. Yun ang, di ba? Pero yung mga, hindi naman, wala naman. Normal naman yun. Kasi, madami ka talagang hindi makikilala sa ganyang field. And it's normal. Hirap niyan lahat kilala, tas ako lang hindi kilala. O kaya si Cleo, kami lang ni Cleo. Pero ako, no hard feelings. Naglinis ng kilikili, no? Ay, huwag niyong kakalimutang linisin yung kilikili niyo. Kahit naglilinis kayo ng face niyo, ng tenga niyo, ng kung ano-ano man. Huwag niyong kakalimutang linisin yung kilikili niyo para hindi kayo magkaroon ng itim-itim sa kilikili at ng putok. Char! Para hindi kayo magkaroon ng mga libag-libag dyan, ng mga amoy-amoy, gano'n. Though hindi naman maiiwasan na hindi magkaroon ng amoy ang kilikili kasi normal yon. Believe me, ang body odor sa skin, sa anit, sa kilikili, sa paa, lahat yan normal. Normal yan. Okay? Pero ang hindi normal, yung sobrang mabaho yung amoy o kaya yung inaalagaan mo yung amoy. Normal na magkakaroon ng amoy, pero hindi natin ibibaby yung amoy. Pagka, for example, bumaho na yung anit or yung hair, hindi mo pwede sabihin normal lang naman na may baho yung buhok or yung anit kasi nag-oil or pinagpapawisan. Malamang, maliligo. Kukuskusin. Char. Kapag kababaho na ang bunganga, magtutut. Char. Hoy, hindi ka na dapat turuan ng ganyan ha. Common sense na yan. Kapag ka may luga, dapat magcharis. Bago pa magkaroon ng luga, tutuloy pa lang, tanggalin mo na. Yet, human nature talaga ang may amoy. Like, magkakaroon ng amoy. Hi, Miki, Ka, Iwas, Zaru, Konnichiwa. Human nature talaga yan. But, those kind of human natures, kailangan yan alagaan, kailangan yan gamutin, kailangan yan linisin, mga ganon. Kasi normal naman talaga yun. Normal na nagkakaroon ka ng tutul eh. Ako to be honest, kahit sinasabi nilang parang mali daw yung laging naglilinis ng tenga. Ako everyday ako naglilinis ng tenga. Kasi hindi kaya ng tenga ko na every after ko maligo, basa yung tenga ko. Hindi kaya ng tenga ko. Feeling ko, nangangati ako. Pero hindi naman ako sobrang malalim maglinis. Ano lang naman, medyo mababaw lang. Tapos nililinis ko talaga yung dito. Relayer, thank you! Wow! Wow!
Thank you, Relair. Ganyan. Ganun lang. Tapos every time na naghihilamos ako, lagi kong nililinis yung ilong ko. Ito lang ginagamit ko. Lagi kong nililinis kasi lagi siyang may kulangot. So, ang ating pag-uusapan ngayon ay hygiene. So, hygiene po sa ating mga katawan. Hindi ako perfect. Hindi ako makinis. Alam nyo, buti na lang. Di ba nagtitake ako ng pills ngayon? Sabi dun sa pills, di ba sinasabi nila yung pills nakaka-fresh, nakakaganto. Yung pills ko kakaiba. Yung pills ko nakakapagpa-breakout siya. Nakalagay talaga yun sa prescription. Sinabi din sa akin ng doctor yun. Tapos nandun din talaga siya sa nandun din talaga siya sa menu. Anong tawag doon? Parang yung guidelines, nandun siya na magbe-breakout, mag-acne ka talaga. Buti na lang, hindi sa mukha ko nag-acne, nag-breakout. Alam nyo, eto ayun ayun hindi, ayun ang dami ko, ayun, mahal, sa likod, lang hiya, alam nyo ba? Ayan nakamot ko 'to kahapon, naliligo ako, 'pag ganun ko nakamot ko, dumugo siya, tas ito pala, ito yung dumugo, ito, yan, ang dami kong butlig. Sabi ni Cleo, hindi, may mga pimple, konti lang naman, parang 4, 5, 10, charis. May mga pimples, pero 'pag hinawakan ko yung dito ko ang rough, sabi niya, "Mahal, hindi yan pimple, may bungang araw ka na, siguro sa sobrang init." After ng Singapore, hindi pa ako umiinom ng pills hindi, umiinom na ako ng pills nun. Thank you, Chelmy, I miss you. Sabi niya, siguro daw init daw yun sa Singapore. Tapos pagbalik ng Pinas, ang init din. So siguro nagkabungang araw ako kasi namumula yung likod ko nun, tas rough. So baka daw bungang araw. Kasi di ba nga hindi ako sanay sa sobrang init, nangangati talaga ako 'pag sobrang mainit. Pero sabi ko, hindi, feeling ko hindi. Hi, Iris! Nakita ko pala si Iris. Feeling ko hindi yun bungang araw, feeling ko nagbe-breakout na ako malala. Kasi nga yung pills pang-pa-breakout siya, good thing na lang talaga, mahal, hindi sa mukha. Meron ako meron ako mga bumps, ayan may mga ganyan, may mga bootleg. Ayan, nakikita niyo ba? Ayan, hindi perfect ang aking face. Nag-o-open pores ako 'pag sobrang init. Minsan magandang skin ko, minsan hindi. Normal na tao, mahal. So, huwag kayong mag-alala kung ano yung pinagdadaanan niyo, pinagdadaanan ko yan. Hindi ako ma-eyebags, pero hindi rin ako ma-dark circle. Kaso, meron akong ugat sa mata. Ayan, papakita ko sa inyo. Wait lang. Ayan o. Wait, ayan. May ugat ako sa mata. Ito, yan. Ayan, natural ayan, may mga freckles nga ako. May freckles ako sa face. Ayan o. Actually, nagugustuhan ko nga yung mga freckles ko ngayon sa face. Kasi, wala lang, ganda lang. Nagugustuhan ko siya ngayon kasi may nakita kong naglalagay ng fake freckles. Tapos nagugustuhan ko yung freckles ko lately kasi parang nag-aayos siya. Parang umaayos siya, namumula yung cheek ko, tas may mga freckles ako dito. Sabi ko, ay, parang nagugustuhan ko yun. Charis, parang nagugustuhan ko yung mga pa-freckles dyan. So, meron ako ditong, ayan visible nga siya eh. Ayan ito. Ayan, dalawa yan, pinantay. Ugat, kulay green. So, kahit hindi ako ma-eyebags or hindi maitim yung mata ko, nagiging mukha siyang maitim dahil dun sa may ugat na green. Nahihirapan akong lagyan siya ng color corrector, ganyan. Nung nagko-commercial pa ako before, may makeup artist, nahihirapan takpan. Kasi may times, minsan pag sobrang stress ako, ang laki ng ugat ko dito, nag-green talaga. Alam mo yung para akong hindi naman black eye, shadow siya, parang ang itim-itim ng mata ko. Pero hindi talaga siya maitim. Pero may times minsan pag sobrang puwet ako, maitim siya. Pero usually, hindi talaga siya maitim. Yung illusion lang siya ng veins. Gets nyo ba? May ganun din ba kayo? Ugat? So yun, mahirap siyang takpan ng makeup. So dun ako nahihirapan. Minsan kapag sobrang stress ako or puyat na, ayun pimple pa nga ako bago, mahal. Ayun.
Ayan yung manugat, oh. Ayan. Tignan niyo yung pinost ko sa sinend ko pala sa broadcasting channel ko. Wala akong filter doon. Wait lang. Yung pinakita ko sa inyo, yung sinend kong picture, yung sabi ko para sa inyo lang. Walang filter yon. Eto. Sumali kayo. Yung mga wala pa sa broadcasting channel ko, sumali kayo. Para maging updated kayo. Eto, oh. Ano to? Walang filter to. Eto. Wala tong filter. Tingnan nyo. Yan. Walang filter yan. Walang filter yan. Para makita nyo, nandun sa VC to. Video call to, na-miss ko kasi kayo, be. Walang filter to. Tignan nyo dun sa broadcasting channel ko. Yung mga hindi pa yung mga hindi naka-join, mag-join kayo. Yan. Actually, di ba ako mahilig mag-filter sa mga pictures eh. Lalo na sa mga stories. Hindi. Nagugustuhan ko nga yung mga eto, kitang-kita yung freckles ko. I-zoom nyo, kitang-kita yung mga freckles ko dun. Kitang-kita. Wala din akong makeup. Wala akong makeup dyan. Wala akong blush on, wala akong lip tint, wala. So, yan yung bare face ko. Medyo, lang siya, nag-dry lang siya kasi nga sobrang init sa Boracay. So, hindi din perfect ang face ko. Hindi. And textures are fine. So, kung gusto natin enhance, like, babalik yung magandang cell, pag-generate ng ganto-ganyan sa face, okay lang yun. Tell me thank you. Kaya nga tayo may derma, di ba? Magpapa-laser tayo, scar, ganun lagi pinapagawa ko. Lalo na pag sobrang mainit. Every month na ako nagpapa-CO2. So, ang CO2, wait lang, sisipon ako. Ang CO2, yung pinapagawa ko, yung parang lagi namumula yung mukha ko, nagsusunog, tsaka nagsusugat. CO2 fractional laser ang tawag doon. Ang ginagawa doon, pagka may mga pimple scars ka, lalo na yung mga sobrang lalim na pimple scars, yon dapat magpapa-CO2 laser kayo. Pag sobrang laki ang pores, magpapaganon, maganda yon. Pag may mga melasma, yung mga alam ko magkaiba ang melasma sa freckles eh. Ang melasma parang buo-buo na siya na itim, parang ganun. So, maganda rin yun. Maganda rin siya para sa mga nagpapareduce ng freckles. Pero actually, kahit nagpapaganon ako, walang effect sa freckles ko. Hindi natatanggal yung freckles ko. Kaya sabi ko, siguro, hindi talaga siya tatanggal. Nagiging maputi lang yung face ko, tapos nagiging fresh lang. Yun lang yung effect niya sa akin. Nare-rejuvenate niya yung face ko nang hindi ko kailangan magpabakbak ng mga chemical. Yun kasi laser yun. Tapos, tinatanggal niya yung first layer ng skin. So, nagfe-fresh yung skin mo. Yun yung nagagawa niya. So, yung mga ganong mga treatments, nagpapaliit ng face, okay yun. Kung may mga gusto tayo i-achieve, actually, laki nga ng face ko ngayon eh. Lumaki nga ako. So, yun. Tapos, ba't pa tayo napunta doon? So much for that. So, normal lang ang baho sa katawan. Normal lang na magkakaroon ng balakubak. Lagi ako, pagka na sobrang init, magdadry yung scalp ko. Kapag kulang ako sa water, nagdadry yung scalp ko. Kapag yung shampoo ko, nakakasunog ng anit, nagda-dandruff na naman ako. Pero hindi siya yung dandruff kasi hindi ako naliligo or dahil dugyot, hindi ganun. So, maraming kinds ang dandruff. Pero may mga dandruff naman na may dandruff kasi hindi talaga naliligo, hindi nagsha-shampoo, hindi nagaganyan. So, walang maganda dun sa lahat. Kaya nag-dandruff ka dahil hindi ka nagwa-water, nag-dandruff ka dahil sa pangit yung shampoo mo, nag-dandruff ka dahil hindi ka naliligo. Walang maganda dun kasi dandruff yun. Alangan naman pag may dandruff ka, i-explain mo sa mga tao na, hindi yan dandruff kasi hindi ako naliligo. Dandruff yan kasi pangit yung shampoo ko. Hindi naman yun ganun, di ba? Hindi naman tayo makakapag-explain lagi. Pag nakita ng tao na may dandruff, ay, dugyot, ganyan. Or, ay, may ganyan. So, wala tayong magagawa. Pero, kailangan, kaya ako may dandruff ako. Di na naman ako nagtutubig. Inaayos ko siya kaagad. Kasi, alam mo na, hindi maraming tao mapanghusga, di ba? Sabihin, ay, mabaho yung ulo niyan, may dandruff.
Kaya inaayos ko kaagad pagka lalagyan ko ng oil, madami akong oil, different kinds of oil. Pero ito yung lagi kong ginagamit. Ito yung go-to ko. Alam niyo yung dati ko pa ito inana sa inyo, di ba? Argan oil to, medyo pricey lang talaga siya. Wala akong ginagamit na moisturizer ngayon or any serum. Ito lang. Katapos ko mag-Cetaphil, ito lang, mamassage. Yun, pagkatapos ko maghilamos, diba kanina naglalagay ako. Hindi perfect ang skin ko, pero nakakatulong siya for me. Pag sensitive yung skin mo, okay siya. Kasi, mahirap yung madaming nilalagay. Pag the more ako nagpapalit-palit, the more ako, di ba Cetaphil ako, yung Anwa, nalala niyo Anwa, ay, nag-break out ako malala dun. Nag-facial wash akong Anwa. Tapos, toner pa si bakla. Pag ganun pa, sasampal-sampal ko pa yung sarili ko. Hindi siya nag-work. So, sasabi nila the more is better. The more na mas less, mas the best siya. So, yun. Kung mga sensitive ang skin nyo, tapos na-try nyo na yung mga bagay-bagay, tapos hindi kayo pa nag-work, kung okay sa inyo, flexible kayo sa budget, eto, hindi ko to niyayabang ha. Nire-recommend ko lang kasi sa akin nag-work siya. 1,399 so 1,400. Medyo pricey talaga siya. Pero kung sa mukha nyo lang siya gagamitin, tatagal to ng 3 buwan. Kasi kung konti ka, hindi naman 3 buwan. Ako kasi magastos ako kasi every naghihilamos ako, naglalagay ako paggising ng umaga, pag aalis, bago maglagay ng something sa mukha, ng sunscreen, mga ganyan, o kaya ng concealer, maglalagay ako niyan bago matulog. So, minsan 3 times a day, minsan twice a day lang, or minsan once a day. So, depende. Pero yung isa ko nito, umabot ng 3 months, no? Yung isa ko. Yep. Kasi bihira ko na siya nagagamit nun. Kasi nga, change ako ng kung ano-anong mga pangmuka. Hindi na ako nagaganto kasi may toner naman ako. May naman ako, hindi na ako mag-oil, ganun. Nagbe-breakout si bakla. So, ang masasuggest ko sa mga gustong mag-try ng ginagawa ko, Cetaphil na yung blue yung takip. Kasi marami ng Cetaphil ngayon na Hindi. Marami na kasing Cetaphil ngayon na mga facial wash. So, doon tayo sa pang baby lang. Yung blue yung takip. Yun. Tapos, after nyo, massage nyo nito. Ganda na. Siguro mga 1 week may makikita kayong improvements. Hindi siya mainit sa face. Sobrang bilis niyang ma-absorb. Huwag lang sobrang dami yung ilagay nyo. Siguro mga, 1 pump muna. Neutrogena, okay din kaso mabigat. Mabigat ko siya. Neutrogena na oil, pang skin. Skin sa body. Pero like sa face, actually okay din siya sa face, di ba? Okay din siya sa face, pero second ko lang siya dito. Mas the best ko to. 11/11 daw. Thank you, user! Thank you kay user. Malapit na ako mag-end. 11:30 mag-end na ako, ha? So, yun. Yun lang. Malaking questions. Oh, by the way, ang socks, parang panty lang yan, ha? O kaya brief. Ang socks, one use lang. O pwede naman twice. Depende sa pagkagamit mo. Di ba may mga biglang lakad ka lang, saglit lang, tapos hubarin mo na. Minsan ginagawa ko yun, 2. Pero, lalo na kapag matagal mong suot ang sapatos or yung socks, kailangan pagkahubad mo diretso tapon, labahan na. So, hindi gagamiting 1 week, lalo na sa mga estudyante. Mahal ang medyas, hindi siya ginagamit ng pang 1 week, ha? Yay, sino mo kami nun? May mga ganun, lalo na pag mga elementary high school. 'Di ba may mga ganun, lalo na pag mga elementary high school. 'Di ba may mga ganun, lalo na pag mga elementary high school. 'Di ba may mga ganun, lalo na pag mga elementary high school. 'Di ba may mga ganun, lalo na pag mga elementary high school. 'Di ba may mga ganun, lalo na pag mga elementary high school. 'Di ba may mga ganun, lalo na pag mga elementary high school. 'Di ba may mga ganun, lalo na pag mga elementary high school. 'Di ba may mga ganun, lalo na pag mga elementary high school. 'Di ba may mga ganun, lalo na pag mga elementary high school. 'Di ba may mga ganun, lalo na pag mga elementary high school. 'Di ba may mga ganun, lalo na pag mga elementary high school. 'Di ba may mga ganun, lalo na pag mga elementary high school. 'Di ba may mga ganun, lalo na pag mga elementary high school. 'Di ba may mga ganun, lalo na pag mga elementary high school. 'Di
Oo, may mga gano'n, may mga kilala ko dati, may mga kilala ko 1 week nila ginagamit. Kasi sa black shoes lang naman nila sinusuot. Imaginin mo susuotin mo 'yun ng isang buong araw kung umaga't hapon ang pasok mo, susuotin mo 'yun mahal, ang tagal-tagal ng nakababad sa paa mo 'yun. Kaya may ang mga sapatos nagbababaho, pati ang mga paa. Dahil sa mga ano, imaginin mo nagpanty ka ta's ginamit mo ng ano, ng 1 week. Ang bantot nun be. Sirele. Oo, yung white sock mo magiging black socks na. Imagine ninyo 1 week yung panty niyo, gano'n. Amoy daing na yun. Hindi. So, ang socks, one use lang. Pero depende. Ako minsan dinadalawa ko siya kapagka parang lalabas lang sobrang madali tapos hubad din naman agad. Tapos may biglang lakad ako kinabukasan. Tapos may shortage na ng ano ng socks. Nagagamit ko siya ulit. Pero inaamoy ko muna kung mabaho or hindi. Pagka may amoy na, hindi mo naman kailangan na maging, ay, hindi pa naman to sobrang baho. Huwag ka na gamitin ko pa. Yung pagka bagong laba, di ba? Medyo amoy downy pa or amoy sabon pa. Ganon. Kapag medyo amoy sabon pa, ayan, second use mo, nakakagamit mo pa lang ng sobrang bilis, okay pa yun. Pero hindi mo na siya kailangan amuyin para sabihin na, pwede pa to, hindi na to pwede. Hindi mo siya kailangan amuyin. Actually. Dapat talaga isang beses lang. Pero kapagka no choice ka o kaya sobrang mabilis mo naman nagamit, pwede naman yun. Basta hindi talaga siya babaho or hindi siya mabaho kasi babaho yung paa mo. Tsaka iwas sa hiram-hiram kasi dun tayo bumabaho. Unless, yan, may jowa mo. Kahit nga kapatid, minsan hindi. Kung basta alam mong malinis. Yun. Yun lang. Nasa ano tayo, no? Usapang, linis ng katawan. 15 minutes to go. Oy, Bardagulan, thank you so much for following me. Wala kayong question. Hi, next one. Hi, Callie. In this California. Expiration na to. Okay. Thank you, Bardagulan. Kamusta ang bakasyon? Sobrang saya. Nag-enjoy ako kasi madami kaming ginawa. Excuse me, wala akong nainom na tubig nung nagserena-serena ako. Hinampas ako ng alon, oo, pero wala akong nainom na tubig. Wala. Wala akong nainom na tubig. Ano kayang ginawa? Madami kaming activities na ginawa. Ito talaga, ha. Nag-island hopping kami. 4 na islands yung pinuntahan namin. 3. Yung isa dinaanan na lang namin. Snorkeling, pero hindi ako nag-snorkeling. ATV kami. Yung nakita niyo naman, diba? Nag-ATV kami. Tapos, ATV, after ATV, crystal kayak, nag-banana boat. Dapat pala hindi mo na ako nag-post ng ATV kung promotion na lang, no? Okay lang. Never mind. So, yun. Ayoko. After nito, tutulog na ako. Hindi ko na kaya. Actually, hindi naman masakit eto lang, ang sakit ng ano ko. Mahal, first time kong naduguan. Tumama ata yun. Hindi, parehas sila dumugo.
Feeling ko nga tumama 'to dun sa may tricycle. Pagpasok ng Hindi na umaalog. Ang sakit ng ano sa'kin. Ano, parang pumayat ako, tumaba nga ako. Alam mo ba ang dami kong kinakain dun. Ang dami kong kinakain dun, mahal. Dami. Kasi lagi kaming buffet. Every morning buffet kami. Tapos ano, 2 beses kami nagkain sa seafoods. Ang dami ko din kinakain. Tas kagabi, nag-buffet ulit kami. Laging buffet. Yung every morning namin, first day hanggang kanina, naka-buffet kami ng breakfast. Tapos, ang dami kong hindi naman sobrang dami. Actually, lagi kong kinakain dun tuyo eh. Kasi namimiss ko yung tuyo. Favorite ko kasi ang tuyo. Yes, sa Henan. Sa Henan kami nagstay. So, sa Henan kasi 'di ba, buffet sila, tapos daming mga putahe. Pero hinahanap ko lagi yung tuyo. Kumakain ako ng fruits. Mga 3 or 4 na ulam yung kinukuha ko, pero konti lang. Pero madami. Normal lang naman yung kain ko, pero sinulit ko yung mga tikim ng mga putahe, pero ewan ko, hindi ko gusto yung mga pagkain. Hindi naman lahat, pero hindi ko masyadong gusto yung mga yung mga natikman ko. Yung tuyo, the best. Oo nga, different food siya from other countries. May Korean, may Thai, may Filipino. Pero alam mo, kung ako yung tatanungin, mas gusto ko or mas maganda kung ang lahat ng ihahain nila pang Pinoy kasi nasa Pilipinas tayo and para mahalin ng mga dayuhan yung mga kung ano yung nakakain nilang galing sa atin. Like, for example, dapat maglagay sila ng adobo, maglagay sila ng sinigang, maglagay sila ng nilagang hipon. Yon yung mga ganon. Maglagay sila ng bulalo sa menu nila. Tapos, maglagay sila ng konting isa-isang putahe ng mga sikat or mga list nila ng like for example, marami silang Korean, ano yung best seller or best food sa Korean? Kimchi or bimbap-jaw o kung ano man 'yan. Hindi ko alam eh. ano yun? Bimbap-jaw. Bibimbap. Bibimbap ba yun? Whatever. Basta anything, like for example, isa sa Korean, isa sa Thailand, isa sa, kung ano yung like best 3 na country or like nationalities na nag-check-in, ganon. Lalala. Tapos, ganon. Tapos, tama yun, may tuyo, may ganyan, may pakbet, may ampalaya. May ampalaya sila. Hindi yung typo. Typings. Tapos yun, ganon. Naisip ko lang, tas dapat meron silang buko juice na fresh, hindi yung puro orange, ganon. Kasi, syempre, 'di ba, para yung mga turista dun, parang, this is the first time that I've tried this. What do you call it? Bulalo? Yeah! What do you call it? Siniganggang? Yeah, sinigang? Oh, 'di ba? Yung mga ganon, what do you call this? Adobo? Ah! 'Di ba? So, parang, yung mga tao, babalik, i-recommend nila si Henan or kung sino man, best yung food, try nyo yung bulalo, sinigang, adobo, whatever, bimbimjao. So, di ba, mas maganda yon. And you try the, buko juice. Yeah, di ba? Ganon. Wala lang. I find it very international na yung, talaga nila, yung putahe. It's nice though, kasi, may putahe na pang Korean, may ampalaya, may tuyo pa rin naman, tas may other ulam. So, it's nice. Pero kasi if iisipin mo, syempre nasa Pinas tayo. Alam nyo, ang Thailand, mostly ng mga food nila, especially sa mga ay though sa mga buffet naman, different pa rin naman, no? Dun sa Holiday Inn, different pa rin naman. Pero sana may section ng pang Pinoy lang. Para makita nila yung yung sarap. So, kapagka normal na pag hindi buffet, hahanapin nila yung bulalo, sinigang, or ng kanya-kanyang lang. Oo, that may different kasi. Para,
alam nila yung matitikman nila yung sarap ng Pinas, 'di ba? Naisip ko lang yun. Kasi mas gusto ko pa rin talaga yung pagkain ng Pinas. Sa totoo lang, mas masarap ko ang mga pagkain natin kaysa sa iba. Though masarap ang pad thai sa Thailand. Masarap ang ano naman kasi, dessert naman ang ano, kakanin naman yun yung mango sticky rice Masarap din yung milk tea, pero marami din namang milk tea masarap dito. Masarap ang Thailand. The best ang Thailand sa mga natikman ko na pagkainan sa napuntahan namin sa Indonesia, Singapore, masarap din naman, sa Malaysia kinainan namin na nasarapan ako. Singaporean yun ano talaga, Thailand talaga masarap talaga yung food nila, pero wala pa rin talaga tatalo sa Pinas. Mami-miss mo yung lasa ng adobo, nami-miss ko yung lasa ng sinigang. Masarap din mga Thai. Ayan! Nakatikim ng Thai. Yan. Walang tatalo. Sarap talaga. Tas naalala ko yung tuyo. Ay, the best. Mahal, alam mo po, masarap pa nga mag-ano bukas, champorado tas tuyo. Oo, may surprise pa tayo Tuyo kaya. Pili. Masarap, maulan-ulan. Umuulan-ulan. Magandang pang breakfast yon. Na-miss ko kayo. Seryoso. Kahit wag na kayo magsabing na-miss nyo ako or hindi, na-miss ko kayo. Na-miss ko mag-live. Kahit walang nag-drop sa inyo. You see, kahit naman wala nag-drop, nagkukwento lang ako sa inyo na nagkukwento, hindi ko na nga napansin na walang nag-drop 'di ba? Kasi na-miss ko nga kayo. 'Di ba? 5 minutes na lang, 5 minutes na lang kaya mag-e-end na ako, tas 3K lang. Hindi pa, may isa pa. Last ko na sa June 15. Last injection. Tignan nyo, happy face na Kaliwat kanan pa, mahal. Masakit. Masakit talaga. Pero, hindi siya sobrang sakit. Hindi OA. Ang anti-rabies na injection, ang pinakamagaan. Sa lahat ng in-inject sa akin pinakamagaan to. So, good thing, yan yung laging sinasaksak. So, may dalawa pang isasaksak. Yan. Isa na lang, pero dalawang braso pa. Masakit ang anti-tetanus. Tetanus. Dito yon. Masakit siya pag nilagay yung gamot. Ang sakit. Ang sakit. Tapos, siya yung pinakamasakit sa lahat pagkatapos na ng injection. Kasi, 2 araw siyang hindi magagalaw. Pagka nasagi, para ka na namang in-injectan. Ganun yung feeling. So, siya yung unang pinakamasakit. Kapag wala, after ng injection, yung anti-tetanus yung masakit. Second, hindi. Pinakamasakit pala yung ireg. Egg. Ha? Irig? Or Erig. Di ko alam talaga yung pag-pronounce kung Erig, Irig, Erig. Erig Gonzalez. So, yung Erig, I don't know how to pronounce that. So, yan. Kung saan, ang tawag sa sinasaksakan kapag nakagat ka ng aso na malalim, Erig or Erig yan. Dun sa mismong sugat, yun yung pinakamasakit. Yung iba yung sigaw ko, iba yung ng boses ko dun nung sinasaksak na yun sa paa ko. Ay, mahal, sabi sa'yo. Parang kung pwede lang makakasapak talaga ako. Talagang makakasapak ako. Hindi ko in-expect magte-trend yun. Sa Facebook ko, nag-trend din siya. Dami nakarelate. Though yung iba tinatawag akong OA. Kasi daw OA naman, parang OA naman, ako nga, kinalmot nga ng pusa sinaksakan daw siya ng 2, ganyan. Ang daming nagagalit. OA, ganyan. Daming nagagalit. Ikaw kaya isaksakan ng ganon. Hindi kaya.
ay wala akong pakialam tawagin akong OA, eh, masakit eh, dun ako takot eh, 'di ba? At least dun lang ako takot, 'di ba? Hindi ako natatakot sa mga taong, "Hoy!" Takot talaga ako sa karayom, fear ko talaga ang karayom. Isa yun sa malaking rason ba't ayoko magbuntis. Kasi 'pag nagbuntis ka, lalo na sa condition ko na meron akong PCOS, sobrang daming kailangang i-test diyan, injections, mahal, hindi ko kaya. I mean, hindi kaya ng utak ko. Ay, kaya ng hindi ko kaya. Hindi siya kaya ng both, ng utak at katawan ko. Yung thought, dun talaga ako takot. Na-overcome ko yung fear ko sa na-overcome ko yung fear ko sa dugo. Pero yung fear ko sa injections, hindi. Hindi na siya fear eh. Nasasaktan talaga ako. Malakas yung pain tolerance ko. Pero pagdating sa injection, mahina ako. So, therefore, I can say, don't judge the book by its painful. Charis. Ako nga dati kinuhaan ng dugo, magana braso ko, wala pang lumalabas. Ay, putik! Ay, ayoko niyan. Alam niyo ba, di ba nagpapakita ko sa inyo, nagpapagluta ako. Alam niyo, pag nagpapagluta ako, takot na takot ako. Daw naman kasi ang gluta, ay, minsan talaga, ganun. Lagi ako nagaganon sa nurse. Ate, wag mo ako sasaktan. Tapos pag, minsan gumagano ako, Pero yung, dito kasi ako nagpapasaksak. Kasi pagka dito, feeling ko may sakit ako. Nasasaktan ako dito. So, takot talaga ako. Pero, kahit nung, 2020, halos every week ako nagpapagluta. Hindi ako nasasanay. Natatakot ako every time na pupunta ako para magpagluta. Kasi, kailangan yun para sa immune system dahil nga may COVID para hindi ako mahawaan ng sakit, tsaka para mag-glow kasi nagko-commercial ako nung time na yun. Every time na may commercial laging may swab test. So para swab test din mahal, takot na takot ako diyan dati. Kasi nung una lang, takot na takot ako talaga. Basta kahit nga nung dati nagko-content ako yung kay Ate Hides, naalala niyo yung mga nandito na dati pa? Natatakot talaga ako sa mga ganyan. Pero eventually, pagka ako lang mag-isa, kaya kong tantyahin eh. Yung iba kasi, si Ate Hides kasi yung sakit nun eh. 'Di ba? Nasa langit na yun si Ate Hides. So much for that. Masyado akong madaming kwento. Na-miss ko kasi kayo. Mag-e-end live na ako, mahal. Mag-e-end live na ako. Kaya ka pa at ang tattoo sa sakit sa 5 injection. Na mahal? Mag-e-end. Thank you, Annalisa! Mahal, mag-e-end live na ako kasi pagod talaga ako. Nagbigay lang ako ng time sa inyo kasi ang dami na nagso-story. Gustong-gusto ko na talaga mag-live din. Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob kasi alam kong bukas wala akong igigising ng maaga kasi pwede akong mag-rest bukas. Pero rest assured na tomorrow magla-live ako kasi kailangan kong habulin yung quota ko. Sana mahabol ko yung quota ko. Nawala sa isip ko kasi nag-e-enjoy kasi talaga ako. Tsaka gustuhin ko man, hindi kaya ng utak ko. Kaya ng katawan ko pero yung utak ko shutdown na. 10 pa lang shutdown na ako. Every time na natatapos ako mag-post, natutulog na ako after. Ganon. Thank you, Des. Secret. Pero ngayon, kailangan ko pa ng 2.9. 2.9 to 3 million. Sa tingin nyo ba kaya? Ay! 2.9 mo. Ganun pa yung kailangan ko. So, sana. Pero, yun na nga. Mag-e-end live na muna ako. Bye-bye. Sana nag-enjoy kayo sa storytelling ko. Bukas pa naman. I love you. Q&A tayo bukas, ha? Whatever you want me to ask, whatever you want to ask. Syempre, wag naman yung offensive. Diba?
So, yun. Bye-bye, mahal. See you tomorrow. Thank you, Donsky. Thank you, Riler, User, ABCJ, July, and everyone who dropped, and to everyone na nag-comment, na nanonood sa akin. Thank you. Lady Cha, thank you, mahal. See you tomorrow. See you later, alligator. Mwah. Nahahay na naman ako kasi naantok na talaga ako. Bye-bye, love you. Don't let the bug bites you. Bim bim jaw. Ano yun? Ano sabi ko? Wala na. Alam ko na yung bim bim bap eh. Di ba nasabi yun eh?